itong mga influenza-like illnesses, this has been here, no? Nakita nga natin sa report natin kanina, 45% yung increase nito from last year. So mataas talaga. Marami talaga. Dito pa lang sa newsroom natin sa TV5, marami na marami na nagkakaroon talaga sa atin. How do we know that, oy, hindi na biro yan, hindi na yan ubo-ubo lang? Yes, kapag mababa na talaga din yung kapag nahihirapan na din talaga tayo huminga at saka nagkakaroon na rin talaga tayo ng pasakit ng dibdib, yung plema minsan nagbabago yung kulay, nagkakaroon ng color yellowish to greenish, minsan yung iba nagkakaroon pa ng dugo sa plema nila. So kapag ganyan, it's not something that you can put off, no? Kapag ganyan, kinakailangan magpatingin sa doktor kasi nga baka po mayroon pang ibang mga impeksyon na nagkakaroon kayo. Kasi tandaan natin sir, kapag po ganito lumalamig, no, nagkakaroon talaga ng mga viral infections because the viruses are thriving on lower temperatures. At bukod dyan, kapag meron pang ibang mga sakit sa tulad ninyo, COPD, yung iba kung meron diabetes, hypertension, sakit sa puso, maaari bumababa ang resistensya pa nila, nagiging mas prone sila sa mga tinatawag nga natin na secondary bacterial infection. That's why your history and physical examination is a very good tool na ginagamit po namin mga doktor. So hindi actually 80% to 90% of the time kapag tama or thorough yung history at saka yung physical examination na ginawa ng doktor, malalaman na po natin, makukuha na natin yung tamang diagnosis, and early diagnosis will lead to early cure.